guys, ngayon po ay dumating yung aking in-order na gasol. Bali po, umorder ako ng siyam na 11 kilos yung dilaw, saka apat na super kalan, 2.7 kilos. Siya guys, dumating. Ngayon, iisa-isahin ko siyang ipasok. Ito yung super kalan. At ayan pa pala, gagawa pa pala ako ng order ko ng mga patuka kasi ubos na. Ang dami na niyang wala. Sige guys, samahan niyo muna ako, ipasok natin itong mga tangke. Okay, sige. Yung order natin from Bawan Agrivet, yung 5 sako ng patuka, dog food at cat food. Yan po. Yan, Lucy. Yan yung cat food namin na mabenta kasi mura-mura kaysa sa iba. Whoopie, pinakamurang dog food. Kape tayo mga kasyesi. Yan guys. Ipasok na po natin yung gasol doon. As usual, ako lang po nagpasok noon hanggang doon sa likod. Kasi po yung aking kinukuhanan ng gasol, ang pinakuha niya dito ay bagong boy niya. So hindi niya alam na pag nagbaba siya ng gasol, kailangan diretso na doon sa likod. Eh ako yung nasa CR ang dumating, anak ko lang yung nandito. Kaya doon lang nakatambak sa labas. Eh syempre baka madampot. Pinasok ko na ng pautay-utay pa loob. Ang price update nga pala po sa gasol ay tumaas na po siya. Sa ngayon po tumaas siya ng 60 sa isang tangke. Dati po ay ano lang siya 7. Ang bigay sa akin ng pinukuhanan ko ng gasol ngayon ay 690. Kaso po tumaas na siya, naging 60 na, tumas daw ng 60 sa isang tangke, pero binigyan niya pa ako ng 740 ngayon. 740, araw-araw daw nataas. Tapos may isa pang taas ngayong February 1, magtataas siya ulit. Kaya ang ginawa ko po, pinalamnan ko na yung mga natitira kong basyo dito. Yung hindi ko lang alam kung
magkano pa yung madadagdag sa kanya, pero pataas po ng pataas. Sana naman tumigil na po yung pagtaas, kasi nalaki lang yung puhunan, pero yung tubo namin ganun pa rin. Hindi naman po nalaki ang tubo eh. Nalaki lang yung puhunan, pero yung tubo namin ganun pa rin. Minsan nga nababawasan pa yung tubo, syempre sa customer, pakikisama sa customer. Ganito po, pag po tumaas na yan by February, aalamin ko po yung presyo niya, at yung po mga stock ko dito na matitirang may laman ay isusunod ko na sa bagong presyo. Ang tangke ko po ngayon ay tatlong klase. Isang dilaw na tangke, yung CNJ, DC Star, saka Petron Gasol, yung kulay blue, at saka po yung price gas, yung pula, yung para siyang red orange. Lahat po sila tumaas na rin. Halos 60 pesos po. Pero nagtanong po ako kanina sa kinukuhanan ko ng Petron Gasol, ang bigay po nila sa outlet ngayon ay ganun pa rin. Katulad pa nung December. Ang tumaas lang po sa kanila ay yung gasolet na 2.7 kilos. Bali, dati po siya ay nasa ay 254 yung isa, ang bigay sa aming outlet. Ngayon po ay 274 na. Kaya mag-a-adjust na naman po tayo ng presyo. Ang dati ko pong bigay sa 11 kilos na dilaw ay 790. Ngayon po magiging 840 na siya. Kasi ang kuha ko po ay 740 na. Tapos minsan naupa pa po ako na magdi-deliver. Ang iba po kasi yung malalaki na, hindi na sila natanggap ng halagang 20 pesos lang. Yung mga bata-bata, mauuto mo pa sila na mag-deliver sa 20 pesos. Kaya talaga nababawasan pa po ang tubo namin. Tapos sa sa Super Kalan, ang bigay ko po ay 320, dati siyang 300. At sa price gas, dating 820, ngayon po ay 860 na. Hindi ko po alam, pero ang sabi nila ay 60 pesos. Ang mangyayari daw po niyan by February, may halagang 100 plus ang tinaas from December po na presyo. Tapos sa Petron Gasol po na 11 kilos, ang bigay ko ay 1,060. 100 pa rin po ang patong ko doon. Hindi man lang ako naka 10%. At sa gasolet po ngayon, dati siyang 360, gagawin ko na po siyang 380. Ang 7 kilos naman po ay magiging 790. Kapre, halos malapit na rin sa 11 kilos ng dilaw ang presyo. So yun guys, sa mga nagtitinda po ng gasol dyan, kami po ay pakishare na rin po ng update sa price nyo. Kami po kasi ay dati kami yung nagpapaharga sa planta. Simula po nung nagkaroon ng higpitans sa pagpapaharga ay parang naglaylo na po kami. At isa pa pong naging problema ko ay nung nawala yung aking asawa. Nung buhay pa po ang asawa ko, talagang siya yung nagpapaharga sa planta, direkta sa planta. Simula po nang magsimula kami magtinda ng gasol. Kaya po nung nag-decide kami magtinda ng gasol, siguro po nasa 5 years na rin kami nagtitinda ng gasol. Tapos ang asawa ko po ay pumanaw nitong 2021, bali magto 2 years na rin po ngayon. Kaya parang ang hirap po. Pag naman po ako ay nagpursige na kami ang magpapaharga sa planta, ako po kukuha pa rin naman ng driver, magpapagasolina pa po ako ng sasakyan. May sasakyan na kami, kaso ang problema ko driver, tapos gastusin yung gasolina. Samantalang pag kumuha po ako sa mga naggagasol talaga, yung parang ako lang yung magiging outlet, may kita na po sila doon. Pero parang kung tutuusin po, ibig ko yun ay parang ginastos ko lang din sa driver, saka sa gasolina. Kaya okay lang din po. Plus nababawas-bawasan din po yung pagbubuhat namin, lalo na nung anak ko na medyo tamad. Ngayon po nag-iiba-iba naman at nag-gym na. Yan mga kasheshi, isi-share ko lang sa inyo yan ngayon.
sa mga susunod ko pang videos. Marami pa akong gustong i-share, lalo't baguhan pa lang ako dito. Gusto kong makilala niyo ako ng lubusan at ang aking pamilya, ang aming kabuhayan. Yun lang po siguro muna sa ngayon. At yun sa patuka nga pala, na i-display na po siya, okay na siya, so alright. At ano pa ba? Wala naman nagtaas ngayon sa patuka. May isa nagtaas lang pero 5 piso sa isang sako, kaya pa sa dati niyang price. Yung Profel, tumaas na po siya. Ang mga kasheshi, yan muna pong share ko sa inyo for today's video. Abangan nyo pa po yung mga susunod kong videos. Please paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel at paki-hit na din po ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Bye-bye! Thank you!